Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin takilang kapistahan ng ang Birhen ng Fatima bilang pananaw o pagpapahayag ng kadakilaan ni Maria at upang pagtibayin ng pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagtitibay sa pananampalatayang kahulugan na ating malaking debosyon kay Maria, lalong-lalo ng aparasyon ng Birhen ng Fatima upang may kadakilaang handog buhay para sa atin. Tayo'y kumikilala sa dakilang pag-ibig ng Ama sa pahayag ng salita ng Diyos, sa pahayag din ng salita at gawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Jesucristo, alang-alang kay Mariang Birhen ng Ina ng Diyos. Ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di natatapos. Pinapahayag namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene, na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nananalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhang silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyong isasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Philistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan."
Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama ang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Fatima at yung lahat na may malaking debosyon sa mahal na Birhen Maria sa kanyang pagpapahayag sa ating lahat ngayon sa kahulugan ng ating pagkilala sa aral ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. May kaugnay din ito sa pagpapahayag ni Maria ng kanyang paliwanag sa mga batang nakita siya, aparisyon ni Maria. Una, ang tungkol sa pagpapatawad sa kasalanan. Ikalawa, ang tungkol sa panalangin, lalo-lalo na ang pagdarasal ng Santo Rosario. At ikatlo, makinig at tunghayan si Kristong kanyang bugtong na anak upang sa kanya manggagaling ang iba pang mga panuntunan, palatuntunan ng buhay ng mga nananampalataya. Kaya ang mensahe ng Fatima ay ganyan na lamang para ang ating buhay pananampalataya na katulong si Maria, lalo nating makilala ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito rin nilalaman na ating mabuting balita sa mga taong nagtatanong noong araw, sino ba itong si Kristo? Ikaw na nga ba ang Kristo? Ibig sabihin, ikaw na nga ba talaga ang ipinadala ng Diyos sa amin na noong pa man nababalitaan namin na ang Mesyas ay darating at ipagkakaloob sa atin, ikaw na ba yun? Huwag mo kaming pag-alinlanganan. Ibig sabihin, nalilito ang mga tao sa pagtanggap nila sa ating Panginoong Kristo. Una, kasi kilala nila si Kristo simula pa ng pagkabata. Kilala nila kung sino yung mga magulang, ang mga kaanak ng ating Panginoong Kristo. At hindi naman, gusto lang makita yung talagang taong nakamangha-mangha na talagang nagliliwanag siguro ang kanyang katauhan upang sabihin, ito na nga talaga ang pinadala ng Diyos Ama. Hindi na sukat akalain na ito na pala ang Diyos, si Kristo ang ipinadala ng Diyos. Kaya sila ay nagtatanungan, nag-aalinlangan, tatanggapin ba nila si Kristo o hindi, sapagkat marami silang naririnig na hindi pa pumapanig kay Kristo, pero kamangha-mangha din ng mga tao na kumilala sa ating Panginoong Kristo at hanggang naniniwala sa Kanya na siya ipinadala ng Diyos, ang Mesyas ng Diyos, upang sabihin si Kristo tunay na dakila sa Kanyang buhay. Pero ibig sabihin, sila din na magdadala sa ganitong larawan ni Kristo sa ibang tao. At ito'y napakahalaga hanggang sa kasalukuyan. Ako ba'y nagiging magandang larawan ng pagpapahayag ko sa pananampalataya tungkol kay Jesucristo upang hikayatin ko o kaya ay makita sa buhay, sa salita at gawa ko ang talagang aking pagkilala kay Kristo para siya din ay kumilala kay Kristo. Kaya sabihin, malaki din papel nung araw ang mga taong kumikilala sa ating Jesucristo at sabihin natin na talagang pinagtatanggol pa rin si Kristo at pangunahin dito ang mga alagad ng ating Panginoon. Oo, at meron din hindi naniniwala mga alagad, may nagtakwil sa Kanya, pero pinagsikapan ng mga alagad
pagkalipas ng pagpapakasakit, kamatayan ni Kristo, na talagang panindigan nila ang kanilang pagkilala kay Kristo. Ito yung unang bahagi ng ating mabuting balita na ipinapahayag ni San Juan, gaano ka katanggap-tanggap, gaano mo katanggap-tanggap si Kristo sa iyong buhay upang magsilbi kang magandang larawan para sa iyong kapwa, sa iyong pagtanggap kay Kristo, sa kanyang salita at gawa, sa kahulugan ng iyong pagiging may ugnayan kay Kristo at lahat-lahat na tungkol sa kanyang mga salita at gawa. Ikalawa, sapagkat litong-lito na ang mga tao, naghahanap sila ng talagang pinadala ng Diyos sa kanila na noong pa man ay pinakahihintay nila, marami silang masasabi na salunga tungkol dito. May mga kontradiksyon silang pinapahayag, merong mga bagay na kanilang mga salita at gawa upang pagtaksila ng ating Panginoon ay tayo silang tumanggap sa ating Panginoon. Ang katanungan, kailan sila mamumulat sa kanyang katotohanan, kailan mababago ang kailang isipan, kailan kaya sila kukikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na ang kanilang pinapahayag, tinan mo, si Kristo talagang hindi kinilala ng lahat ng tao. Pinarusahan siya, ipinako sa krus, nabayubay sa krus, pinarusahan siya, kaya siya'y nabulid sa kapamakan, siya'y nabulid sa kamatayan. Pero pinagtibay pa rin ng mga alagad ang kahulugan ng pagpapakasakit, kamatayan ng ating Jesucristo at inugnay ito sa kategoriang may kaligtasang handog si Kristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan sapagkat siya'y muling nabuhay. Ito ang pinahawakan ng mga alagad sa kanilang pagpapakilala sa ating Panginoon, lalong-lalo sa mga taong sumasalunga sa pagtanggap nila sa ating Panginoon Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay na pinagsikapan ng mga alagad na lalong pagiging matindi ang kanilang pagpapakita sa katotohanan na hindi pinabayaan ng Ama ang si Kristo upang ipahayag siya ang bugtong na anak. Kaya sasabi, siya at ang Ama ay iisa sa ating mabuting balitang ipinahayag ngayon upang sabihin, ang pinanggalingan ni Kristo ay ang Ama sa kalangitan. Siya ang bumaba sa langit, mula sa langit. Siya ang kahulugan ng buhay ng lahat ng nananampalataya. Alam pa ninyo, ang mga bagay nito ng pigsikapan ng mga alagad, marami din ang sumampalataya sa kanila, kumilala na sa kanilang ipinakikilala si Jesucristo, bagamat siya'y nakabayubay sa krus, namatay, ngunit ang muli niyang pagkabuhay ay nagbigay pagsasalang-alang sa kanilang maigting na ngayong paniniwala. Sana all, sabihin natin ngayon sa ating lengguwahe, sana all na talagang mahikayat natin ang tao sa muling pagkabuhay ng ating Jesucristo, inilalaan ni Kristo ang kahulugan para sa lahat upang ang mga hindi pa sumasampalataya ay mamulat sa ganitong pagpapahayag ng mga alagad noong paman na pinagsikapan nila na ipakilala si Kristo sa kanyang muling pagkabuhay sa lahat ng hindi naniniwala at sumasalunga sa pagpapahayag nila tungkol kay Jesucristo. Kaya sa bandang huli na ating mabuting balita, pinakilala ng ating Panginoon Jesucristo ang kahulugan ng kanyang buhay na nanggaling sa Ama. At upang ang lahat ng tao ay pinakilala sa kay Kristo, upang si Kristo ang mangalaga sa kanila, sa ating lahat, ika nga, upang sabihin ang pangangalaga ni Kristo ay gayon na lamang sapagkat tayo nanggaling sa Ama at tayo'y inililigtas. Itong kahulugan ng pinasok ng mga alagad, ang kahulugan, si Kristo ang kaligtasan ng sanglibutan, sapat kung ano ang kalooban ng Ama upang ipagtanggol ang mga mananampalataya ay hindi niya pababayaan si Jesucristong muling nabuhay
ay pagkakalooban tayo ng lahat ng kanyang mga pagpapala. Tama-tama sa pagdiriwang buwan ng misa, ito hinihiling natin upang tayo pagpalain ng Diyos, upang tayo ay makabilang sa kawan na kanyang pinoproteksyonan, ginagabayan, pinapatnubayan, pinapatawad, upang sabihin gaganapin ni Kristo ang pagsakop sa atin sapagkat tayo'y ibinigay ng Ama kay Hesukristo upang pangalagaan. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng kanyang mga pagpapala upang kilalanin natin si Kristo sa kanyang muling pagkabuhay at ang kahulugan ng kanyang kaligtasan at maging pamantayan at panuntunan natin ang salita at gawa ni Kristo na magbibigay sa atin ng ugnayang buhay natin sa Kanya, lalong-lalo na sa Diyos. Naway, patuloy tayong kalingain ni Kristo sa Kanyang aral mabuting balita at ang kaligtasang handog para sa atin ay magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, at dudulog tayo sa Diyos at na ating mga mithiin sa buhay, naway ating ipahayag mismo na may katatagan sa pananampalataya ang ating di malaking debosyon kay Maria upang iugnay natin ito kay Jesucristo na puspos tayo ng kaligtasang handog sa kanyang mga aral, sa kanyang salita at gawa. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pangtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang makita ang ating mundo ang handog ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakatunghayan mo kami sa aming mga abang kalalagayan upang mahubog kami sa tunay na landas na aming pinapananigan, sinasampalatayanan lalong-lalo na upang makita namin na si Jesus sa kanyang salita at gawa, tunay na tagapagligtas namin, sapagkat kami mga makasalanan. Pagkalooban mo kami ng mga biyayang aming hinihiling ngayon, O Ama, bigyan mo po kami ng sapat na katatagan sa pananampalataya, upang lalo namin pagbutihin ang aming buhay sa araw-araw at maging kaisa sa pagpapalaganap nito na ipapakilala namin ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, ang aming Mesyas. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa iyo muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon.
sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Birhen ng Fatima'y ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa na iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana, ang iyo'y nabubuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang Birhen ng Fatima. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritong Banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay nang naging makahulugan ng buhay ni Jesus sa piling natin sa pagpapahayag tunay na nanggaling sa Ama, siya ang Mesyas ng Diyos, upang lalo natin pagtibayin ito sa larangan ng ating pang-araw-araw na buhay. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo muli na buhay, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. O Birhen Maria, Ina ng Panginoong Reyna ng Santo Rosario ng Fatima, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ikaw ang larawan ng simbahan. Nararamtan ng liwanag, Paskwa, ikaw ang karangalan ng aming lahi, ang tagumpay laban sa kasamaan. Pangako na maawaing pag-ibig ng Ama, guro ng naghayag ng mabuting balita tungkol sa iyong anak, tanda ng nag-aalab na apoy ng Espiritu Santo, ituro mo sa amin na nasa landas ng tuwa at pighati ang mga dakilang katotohanan na ipinahayag ng Ama sa mga nasaabang kalagayan. Ipakita mo sa amin ang lakas ng paglukod ng iyong pagkakandili. Sa iyong kalinis-linisang puso, kalingain mo nawa ang mga nagkasala at akayin pabalik sa Diyos. Sa pagkipag-isa ko sa iyong mga kapatid, sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyo. Sa pakipag-isa ko sa aking mga kapatid, sa iyong pamamagitan, itinatalaga ko ang aking sarili sa Diyos. O Birhen ng Santo Rosario ng Fatima, kaya nga nababalot ng liwanag mula sa iyong mga palad. Papupurihan ko ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita namin ang mahal na Birhen ng Fatima, ay maging dapat naming magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong panalangin at sa pagwawakas, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang patapos ng ating banal na gawain.
et sempiterna gloria. Vitam sic Eterno, nobis donet in patria. Amen. Mga banalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at na nakaratay sa banig ng karamdaman, ama na sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque camper sit laudatio. Amen. Amen. Anam de cielo, presta disti eis. Omne declamentum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, idolus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin
Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birin at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kanlinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.